Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Nelson, shoutout kay Norlisa Sugay, at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Isa akong tunay na customer mo. At laging bumili ng mga sasakyan sa iyo, ngunit bakit tila mas? Kinakampihan mo pa ang mga mahihirap na iyan. Sabi ni JR. Tuldok. Oo, tama nga si JR. Nasa panig nila Daryl si Mary May, dahil alam ni Mary May, na ang lalaking nasa harap niya ay hindi basta-bastang tao lang, at kung ito ay didikit siya sa lalaking nasa harap niya ay malaki ang maitutulong nito sa kanya. At si JR para sa kanya ay isang empleyado lang ng isang malaking company. Kaya mas pinili ni Mary May na maging panig kila Daryl. Nang marinig ni May ang sinabi ni JR, ito ay sumigaw. Ikaw, masyado kang maingay. Sumasakit ang tenga ko sa iyo. Isa ka pa naman lalaki, ngunit ang ginagawa mo ngayon ay para bang ikaw ay nagiging isang babae na putak ng putak. At kanina pa ako nagpipigil sa pag-uugali mong masama, na kahit matanda ay iyong pinapatulan. Sabi ni Mary May sa malakas na tono. Nang marinig ito nila Daryl. Si Daryl ay medyo natuwa kay May. At si Lynn naman ay nagbago ang kanyang pananaw sa babae na nasa harapan niya. At si Lynn ay napabulong. May kabaitan din pala ang babae na ito. Kanina pa pala siya nagpipigil sa pag-uugali ng lalaki na iyon. At ngayon, hindi na ito nakapagpigil. Sabi ni Lynn sa mahinang tono. Tuldok. Maya-maya si JR ay biglang sumigaw. Kung ganon, hindi na ako bibili ng sasakyan sa shop na ito. At kausapin ko ang may-ari nito para matanggal ka. Sayang ka Mary May. Gusto pa naman kita. At kaya ako nabili ng mga sasakyan dito upang matulungan ka. Ngunit ngayon, mas pinili mo ang mga mahihirap na iyan kaysa sakin. Maghanda ka sa iyong kapalaran. Ipapatanggal kita sa trabaho mo. Ang may-ari nito ay aking kakilala. Sabi ni JR. At nang marinig ito ni May, medyo ito ay kinabahan. Nang maramdaman ni Lynn ang kaba ni Mary May, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi, huwag ka mag-alala. Kung mangyari man iyon, nandito naman ang aking asawa. Matutulungan ka niya, sabi ni Lynn. Oo, kahit hindi alam ni Lynn ang katayuan ni Daryl sa mundo ng mga tao. Sinabi niya ito dahil lubos ang tiwala niya para kay Daryl. Na kaya nitong gumawa ng isang bagay na napaka-imposible mangyari. Tulad na lang ngayon, sila ay nahaharap sa magulong sitwasyon. Ngunit nang tinitignan niya si Daryl, ito ay kalmado lamang. Kaya mas bumilib si Lynn sa pag-uugali na mayroon si Daryl. At nang marinig ni Mary May ang mga sinabi ni Lynn, ito ay ngumiti at sinabi, huwag ka na mag-alala Miss Lynn. Nakatitiyak naman ako, hindi ako matatanggal sa aking trabaho. Matagal na ako nagtatrabaho dito. At sigurado ako, sa akin papanig ang may-ari ng shop na ito. Sabi ni Mary May. Maya-maya si JR ay tumawag sa may-ari ng shop. At ito ay kanyang kinausap. Kaibigan, nais ko sana ikaw ay tumungo sa shop na iyong pagmamay-ari. May nais lang ako iparating sa iyo. At may mga nanggugulo sa iyong shop. Isang grupo ng mga manloloko. Tingin ko kasabwat nila si Miss May. Sabi ni JR. Nagulat ang may-ari ng shop. At agad-agad ito nagpasya tumungo sa kanyang pagmamay-ari na bentahan ng mga magagarbong sasakyan, na kung saan sa mga oras na ito sila Daryl at Lynn ay nasa loob nito. Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang may-ari ng shop, na may kasakasamang bodyguard. Isang malalaking tao na nagtataglay ng spiritual na lakas. Ngunit ang spiritual na lakas nito ay average lamang. Kaya para kila Daryl at Lynn,
Hindi ito magiging problema sa kanila. Nang makita ng lahat ng tao na nasa labas ng shop, sila ay napabulong sa kanilang mga kasama. Tignan mo, 2 sasakyan ang dumating. Mukha ang lalaki na iyon ang nagmamay-ari ng malaking bentahan ng magagarbong sasakyan na iyan. Oo, tama ka nga, siya ay kilala sa pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan. Sabi ng mga tao sa labas. At nang makapasok na ang may-ari sa loob ng bentahan ng sasakyan. At sa likod nito 2 grupo ng mga bodyguard ang kanyang kasama. At ito ay nagsalita. Anong kaguluhan? Ito, sabi ni KL ang may-ari ng shop. At nang makita ni JR ang pagdating ni KL, ito ay mabilis na tumungo kay KL at sinabi. Kaibigan, ang mga tao na iyan ay grupo ng mga manloloko. Nais nilang lokohin at gawan ng masama ang iyong bentahan ng mga sasakyan. At tignan mo si Mary May. Tingin ko siya ay kasabwat ng mga manloloko na ito upang makakuha ng sasakyan na libre lamang. Sabi ni JR. Oo, sinasadya niya itong sabihin sa may-ari ng shop na si KL. Upang matanggal sa trabaho si May. Nang marinig ito ni KL. Agad-agad ito nagsalita at sinabi. May, ano nangyayari dito? At bakit ang sasakyan ni Mr. JR sa labas ay tila wasak? Paano nasira ng ganon ang kanyang sasakyan? Sabi ni KL. Maya-maya nagsalita si May. Kanina sa labas ng ating shop, Mr. KL. Hindi sadyang magasgasan ng matandang lalaki na iyon ang sasakyan ni JR. At si JR ay gumawa ng masamang gawain sa matandang lalaki. Ito ay kanyang sinaktan na halos ito ay kanyang mapatay. Ngunit dumating ang 2 mag-asawa upang tulungan ang matandang lalaki. At nagpas siya si Ginoong Vin. Naapakan ang unahang sasakyan ni JR. Upang ito ay makapaghigantay sa ginawa ni JR sa matandang lalaki. Sabi ni May, nang marinig ito ni KL. Siya ay nagalit. Ano, sinong lalaki ang gumawa ng ganon? Para sa akin ang sasakyan na aking binibenta ay mas mahalaga pa sa buhay ng tao. Hindi ko hahayaan na ito ay sirain lamang ng sinuman. Sabi ni KL sa galit na tono. At maya-maya, si May ay nagsalita ulit. Ngunit Mr. KL. Ang lalaki na nasa gilid mo ang siyang gumawa nito. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, nagsabi ito na kanyang papalitan ang sasakyan ni JR. At hindi lang iyon, 2 unit pa ng sasakyan natin ang kanyang kukunin o bibilin. Sabi ni May, nang marinig ito ni KL. Medyo kumalmaw ito nang marinig niya na 2 unit ng sasakyan ang bibilin nila Daryl. Nang marinig ito ni KL, siya ay napatingin sa kanyang gilid at tumingin kay Daryl. Siya ba ang lalaki na tinutukoy mo, May? Ikaw, totoo ba na kaya mong makabili ng 2 unit ng aming sasakyan? Alam mo ba ang presyo ng mga sasakyan namin dito? Sabi ni KL at siya ay tumingin ulit kay May. May, sinabi mo ba sa kanya ang total na presyo ng 2 sasakyan? Sabi ni KL kay May. Oo, Mr. KL. Alam na nila Ginoong Vin ang presyo ng mga sasakyan. Kung ganun, ano ang problema na sinasabi ni JR sa akin? Ikaw, JR, tingin mo ba ako ay hindi abala na tao, para storbohan mo lang ako ng ganito? Ano ang sinasabi mo, kaguluhan dito? Papalitan naman pala ang sasakyan na kanilang sinira. Anong kaguluhan ba ang sinasabi mo? Nais mo bang mamatay? Sabi ni KL, sa pasiga na tono. Oo, si KL ang pag-uugali nito ay walang pasensya. Ito ay masyadong mahigpit at walang kinakatakutan. At nang marinig ito ni JR, siya ay labis na kinabahan sa mga oras na ito. At siya ay nagsalita. Kaibigan, oo, nais nga nilang bumili ng 2 unit ng sasakyan. Ngunit wala silang daladalang pera. Paano nila ito magagawa? Sabi ni JR sa nanginginig na tono. Nang marinig ito ni KL, siya ay napakunot ng noo. At sinabi, totoo ba ang sinasabi ni JR, May? Nang marinig ito ni May, siya hindi agad nakapagsalita. At si JR ay agad-agad na sabi, oo kaibigan, walang daladalang pera ang mga manloloko na ito. Nais nilang nakawin ang 2 unit mo. Sa tulong ni May, sabi ni JR sa malakas na tono. Nang marinig ito ni KL, agad itong nagpas siya na sampilan si May. Sinampal ni KL ang muka ni May. At ito ay tumama. Bumakat ang kamay ni KL sa muka ni May. At si May ay napahawak sa kanyang magandang muka na sobrang pula dahil sa pagkakasample ni KL. Nang makita ito ni Lin, agad nagpumiglas si Lin. At sinampal niya din ang muka ni KL. Pak!
Ang sampal ay tumama sa mukha ni KL at ito ay humadyas ng hindi kalayuan at tumama sa isang sasakyan ang likod nito. Si KL ay napa. Durin ang dugo. Ikaw, sino kang mapangahas na sampelan ako ng ganon-ganon lang. Ang mga cultivator na bodyguard sa loob ng bentahan ng magagarbong sasakyan ay inutusan ni KL na damputin ang lahat. Ano pa ang ginagawa nyo? Damputin nyo ang mga hampas lupa na iyan. Ikaw May, sinayang mo ang aking tiwala. Sigaw ni KL. At si May ay nagpupumiglas sa paghawak ng mga cultivator na guard. At sinabi, hindi kita niloloko Mr. KL. At ang mag-asawa na iyan ay magbabayad. Nag-utos si Ginoong Vin sa kanyang secretary na magdala ng pera dito upang bayaran ang mga kotse. Sigaw ni May. Nang marinig ito ni KL, siya ay medyo kumalma. Ano ang sabi mo? Ang lalaki na ito ay may secretary. Si KL ay tumawa. Hahaha, sa tingin mo ba bobo ako at Mangmang May? Sinong maniniwala sa mga sinasabi mo? Magdusa kayong lahat, bilisan nyo. Ilabas ang mga yan. At ipakita sa lahat ng tao sa labas na ang mga ito ay ating papazlangin. Upang hindi nagayahin pa ng ibang mga mandurugas. Nang marinig ito ng lahat si Lin ay sobrang galit na galit. Na gustong magpumiglas ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang bodyguard na cultivator. At si Daryl sa mga oras na ito ay kalmado lamang. At nang ilalabas na sila Daryl, may 10 sasakyan ang mabilis na tumigil sa harapan ng bentahan ng sasakyan. Halos sinakop nito ang harap ng bentahan ng sasakyan. Mabilis na nagsibabaan ang mga sakay nito. Laking gulat ng lahat, ang mga kalalakihan na ito ay nagmula sa real estate company. At ang kanilang tinataglay na spiritual na lakas ay nasa middle. Hindi tulad ng mga bodyguard ng may-ari ng bentahan ng sasakyan. Sila ay average lamang na mga cultivator. Ang mga tao ay lubos na nagugulat sa kanilang nakikita. Anong nangyayari ngayon? Bakit ang malalaking tao at kilala sa buong mundo ay nagtungo dito ng biglaan? Bulungan ng mga tao na nakapaligid sa lugar ng bentahan ng sasakyan. Maya-maya, sa isang magandang sasakyan at sobrang mahal, may babaeng dahan-dahan na bumaba. Ito ay nagtataglay na kagandahan. At sobrang sexy ng pangangatawan nito. Si Eunice ay dumating sa tamang oras. Sa pagbaba niya ng sasakyan, ito ay medyo nagulat. Bakit napakadaming tao sa lugar na ito? Ano ang kanilang ginagawa dito? At si Eunice ay nagpasya magtanong. Manang, anong nangyayari? Bakit tila may ibang nangyayari dito? Sabi ni Eunice. At maya-maya nagsalita ang matanda. Nagkakagulo ata sa loob ng bentahan ng sasakyan. May lalaki kasi na gustong bumili ng sasakyan. Ngunit ito ay para walang kakayahan makabili ng magarbong sasakyan. Dahil ang postura nito ay mula sa mahirap na pamilya. Sabi ng babaeng pinagtanungan ni Eunice. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!